Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, papanoorin natin ang walkout. Yung walk-in. Ang tawag dyan yung parang sa WWE. Alam mo, nakakatawa talaga to eh. Kaya ang sarap talaga mag-content ng politika. Kasi hindi ka nawawalan ng content. At saka sa isang incident, marami kang pwedeng sabihin. And I'll show you how. So, who is Kitty Duterte? Kitty Duterte is, I do believe na undergraduate siya. Ibig sabihin, hindi pa siya gumagraduate sa kahit anong kurso. And ang tanging pagkakilanlan niya lang dito sa ating bansa ay siya ay anak ni Rodrigo Duterte sa ibang babae at stepsister niya si VP Sara. That's all, okay? Wala siyang, is she a lawyer? No. Is she a economist? No. Is she a accountant? No. She is a student, okay? Student na may apelidong Duterte. So, what qualities that she have that would merit her a position in government? Or a position to lead at the very least? Yung apelidong Duterte ba? Ano to, parang monarchy yung dating? Nasa demokrasya tayo na ang para maglukluk tayo ng tao is through voting, di ba? Magboboto tayo ng tao. And yet, we gravitate towards the last name of our people, 'di ba? Of these politicians. That's why ang hirap ipasa nung anti-dynasty bill eh. Because of this, because of exactly this na pinapakita lang ng mga tao na sobrang they gravitate towards the last name of these people. Ganun siya nakakadiri, man. Tapos sasabihin niyo, ang hirap naman ng buhay. Kasi ang daming, kasi mga, alam mo yun, yung, that's the most frustrating part dito eh. You tend to hate on people like me na nasa frontline na nagsasalita tungkol dito, na sinasabi sa inyo kung ano yung nangyayari talaga. This is a persistent phenomenon dito sa ating bansa because you keep on supporting families for their last names. Tapos gusto nyong umayos yung bansa. Hindi talaga ayos yung bansa natin. Because the perpetuation, they understand that you still love them. Hindi mababago yung pag-iisip ng Pilipino kapag sinusuportahan nyo yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, which is ito mga political dynasty na to. That includes everyone. That includes the Duterte, the Marcos, the Romualdez, and all of them. No exceptions dito. Tuloy natin. Tapos ang nakakatawa pa rito, etong kasama niya, si Harry Roque. Ayan o, di ba? Si Harry Roque is parang mag-i-introduce. Let me just give you parang yung dynamics nito. Si Harry Roque, at one point in his life, he is an accomplished lawyer, okay? Abogado yan. Ibig sabihin, pumasa yan sa bar exam. Nakita naman natin kung gaano kahirap ipasa ang bar exam. Naging lawyer yan. Naging human rights lawyer yan for X amount of time. Nagturo yan. And all of this na ginamitan niya ng intellectual prowess niya para mapunta siya sa pinakarurok ng pag-aabogado. And yet, he is reduced to a hype man. Sino yan yung kasama ni Boy Pick Up? Di ba may si Boy, ano yan yung Boy P, yung sumisigaw, yung si Erin Neiman, di ba? Yung, may tawag dun eh, parang ganun yung role ngayon ni Harry Roque. Literal, na para siyang manager ni Kitty Duterte, para siyang Paul Heyman, para siyang Paul Bearer. Ganun ka na-reduce yung sarili niya na ang tanging pagkakakilanlan niya is ganyan. Di ba? Like ako, may mga abogado ako na nag-handle ng cases ko. So ako, they would never do this to me na i-introduce nila ako as this. Hindi nila gagawin yun. Kasi hindi ako nire-respeto ko kung sino sila. And of course, siguro the other way around is true. Pero never namin gagawin to na i-introduce ng ganyan. Para kang tanga niyan. Biruin mo, nag-aral ka ng matagal tapos i-introduce mo lang yung anak nung iyong sinusuportahang politiko na wala namang achievement na totoo sa buhay niya except for the fact na Duterte yung apelido niya.
Alam niyo yun? Tapos magtataka kayo, ba't ang hirap-hirap dito sa Pilipinas? Kasalanan nyo din kasi yun. Kasi suporta kayo ng suporta sa mga ganitong klaseng pamilya. Ano yan? No exception to. Ang tuloy. Diba? So, what's the point of this? Alam mo pa ang pinaka nakakaawa dito? Kasi merong signature campaign na ginagawa itong mga hinayupak na to. Sila Joey, yung grupo nila na nag-iikot sila dito sa Pilipinas para magkaroon ng signature campaign. Para ipapasa nila daw yan sa Supreme Court. Pero bakit pa kailangan na face to face tapos meron pang ID pero pagkakakilanlan? Kumbaga kailangan pa ng proof na sila yung tao na yon, 'di ba? Parang kinokolekta nila yung data nila. Ang palagay ko kasi nire-retrofit nila yung information kinukuha na nila yung information for 2028. Kumbaga ito yung mga sure voters natin. Sinisecure na nila para hindi na masilat, hindi na masulot. Kilala natin, ito yung mga lalapitan natin, aalagaan natin sila hanggang 2028 kasi may mas sense yun kaysa ipapasa mo sa Supreme Court. At kasi nagpasa kasi ng I believe yung writ of habeas corpus or kailangan nilang kasi 'di ba inaresto yung tatay niya, 'di ba? Inaresto yung tatay niya. Ang nire-request nila iharap daw yung katawan ng tatay nila sa korte, 'di ba? Of course, imposible na 'yon. Bakit? Kasi yung jurisdiction is wala na sa Pilipinas. Nasa ICC na. So kailangan pilitin ng korte ng Pilipinas na ibalik si Duterte doon para iharap. It's not gonna happen. It's really not gonna happen. Pero alam mo 'yon, kasi nga imposible na, physically impossible na unless talaga pipilitin nila. It's alam mo 'yun, ang labo talaga. Anyway, ang pinopoint ko rito kasi, ang pinaka nabibiktima nitong mga tao na to is yung mga OFW. Kasi wala naman sila rito sa Pilipinas para makita yung sitwasyon. Ako nandito ako sa Pilipinas, kita ko, mahirap ba yung buhay? Oo naman, mahirap yung buhay dito. Pero is it like sobrang gulo like etong mga vloggers na to are claiming to be? Hindi. Siguro para sa kanila. Kasi hindi sila yung nakaupo hindi sila yung may kapangyarihan So talagang mahirap sa kanila in a political sense. Ang problema, itong mga OFW na to, nakikita na nila yung Pilipinas sa lente nitong mga vloggers na to. So ang nangyayari, feeling nila nagkakagulo dito sa Pilipinas. Hindi naman. May mga nanggugulo. Pero na-handle naman yung mga nanggugulo. Ang daming kinasuhan ng sedition. May mga nakulong sa flood control at apparently may makukulong pa. Point dito mga lods. Wag na tayong maglokohan dito sa galawan na to, 'di ba? Obvious naman Tuloy natin. Okay. So, good evening everyone. I want to make it short because I understand that 9 p.m. na no, and of course all of you have your lives to get back to also. Exactly. But ayun, first of all, Kasi sinasayang nila yung mga buhay talaga nila dyan. Like, ano yung point niyan? Hindi naman papakawalan ng ICC yan nang di dumadaan sa proseso and malabo pa sa sabaw ng pusit para makakawala yan. So, you're literally just wasting your time over nothing. Sino ba yung si Duterte? Yan, naging presidente natin yan. Perfectong presidente ba yan? Far from it. Kaya nga nakakulong yan dyan kasi may ginawang katarantaduhan hindi nyo ba naiintindihan? Hindi naman yan ikukulong dyan kung walang ginawang kalokohan yan. Diyos mio. Tuloy. I want to thank you for, for those of you who keep showing up for my father. This is not an easy situation to navigate. Tapos ang sumasalo, yung mga OFW, Diyos ko, hindi maawa naman kayo sa sarili nyo. Like kung may pakialam kayo sa Pilipinas, pumili kayo ng hindi kasali sa political dynasty. Again, no exception dyan. No exception. Kahit yung sabihin yung binoboss Martin ko, kasali nyo rin dyan. Gets nyo ba yung point? Ang point dito kasi, yung perpetuation ng mga named politician. Kaya tayo lalong nalulugmok. It's because hindi nyo sila pinapalitan. Sineselebrate nyo pa sila. Mga tanga-tanga kayo. Di ba? Diyos ko Lord. Kasi ang hirap na kasing i-baby yung salita or i-euphemize yung salita para
para hindi masyadong hard pakinggan. Kailangan talaga i-hard na talaga eh. It's because of this. You support this kind of politics. Kita nyo, Harry Roque is reduced to a manager ni Kitty Duterte. Lawyer yan Hindi lang basta lawyer yan. Seasoned lawyer yan. He is smart. Kaso anong nangyari? Wala. Ayan. The whole family, from the whole family, dako kayo nga pasalamat sa inyong tanan. Kay it's been pila na ba ka months? 5 months, yes, 5 months no unya. Wala gihapoy pag-undang suporta and paghigugma ang among nadawat. So daghang salamat sa inyo. I know that Alam mo kasi kaya may phenomena na ganyan. Yung mga OFW nagaganyan, makikita nyo, iniikutan sila. Kasi nga, they're trying to find a community. Yung parang common purpose nila. And yung common purpose nila is to free Duterte. Hindi na. Okay na yan dyan. Wag nyo nang isipin yung kapakanan ng pamilya na yan. There are bigger things to think about in this country than just this family. And it also applies to the Marcoses as well, to the Romualdez as well, and every other political dynasty dito sa Pilipinas. And hindi lang si Marcos Duterte yan, marami pa yan. Ang pinopoint ko rito, isipin niyo yung kabuuan ng Pilipinas, kung ano nangyayari dito. Ang nakaka-disappoint lang kasi, you support the people in these political dynasties. Kaya sila nagpa-perpetuate. Kaya nagsisigawan kayo kasi anak to ni Duterte. Wala naman totoong accomplishment ng tao na to eh. Pero wala eh. Duterte kasi kaya sinusuportahan nyo. Ganon kayo kamangmang. Yan lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lods.